of this institution and exposes the budget to legal challenge and public condemnation. I call on this august chamber to restore the trust, the confidence, and the integrity of the entire budget process. As a former chairman of the House Committee on Appropriations, it hurts me when I heard these highly repeated comments branding the 2025 national budget as the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. I urge my colleagues. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kadides, mga ka-VMR, sa pong mainit na paunang pagsasalita po rito ni Congressman Sid Ongab patungkol nga po dito sa nagaganap po ngayon, kasalukuyan pong live po ito dyan nga po sa Kongreso. At kitang-kita na po kaagad ang sinasabi niya rito, yung kahihiyan nga po nitong most corrupt budget. Ito pong naganap na 2025. Matatandaan po natin mga ka-VMR, mga ka-DDS, si pinangunahan po ni Congressman Ongab kasama po ni Atty. Vic Rodriguez at ni Tatay Digong, ito nga pong pagbubulgar, pagsisiwalat nitong pong most corrupt budget ng 2025 at ngayon po ay nakasanla. mali Nandyan po yan ngayon sa Supreme Court, no? Na kasalukuyan pa po yan nakabinbin mga kababayan. So ito po ay matindi po, nag-create po ito ng malaki pong ingay dito nga po sa ating bansa. Itong budget po na most corrupt budget in the history ng ating bansa. At dito lang po yan sa House of Martin Tambaloslos. Ang hirap mga kababayan, hindi natin malaman kung saan po napupunta ang mga budget na ito. So yan mga kababayan, ang una pong banat dito ni Congressman Sid Ongab. While sa kabilang banda mga kababayan, ito naman pong si Senator Marcolita ay marami na po ang mga kinakabahan dito sa kanyang pagkakatalaga bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Sapagkat ito pong Blue Ribbon Committee Chairman, mga ka-DDS, ito po ay matindi po ang panghahawakan po nitong mga kaso. At kasama na po dyan, kaiba. Nagkakasagol-sagol na ba ang ating salita dahil nga sa marami tayong alam na salita, nagkakasagol-sagol. Kaiba, ibig sabihin mga kababayan, kasama, no? Sa Pangasinan kasi yung kaiba, no? So, ang sagol-sagol naman, nagkahalo-halo, sa Bisaya naman yan. Bahala na kayo, umintindi dyan mga kababayan. Pagpasensyahan nyo na, pero let's get enjoy na lang po. Kasi pagpaparadala po tayo, stressful po ito ang ating mga balita ngayon. Pero huwag po kayong mag-alala dahil gusto po nilang stressin tayo ng mga daily supporters. Mayroon po kasing nag-post mga kababayan at may post po itong Daily Tribune at ito naman po ay kinumintuhan, binigyan po ng caption nito pong mga kakamput siya. Mga kakamputan na wala pong magawa kundi himod puwet ni Tambaloslos. Ito po ngayon ang ating reaksyonan mga kababayan dahil sinasabi nilang di umano, nabudol na naman daw po tayo ni Marcolita. Nabudol na naman daw po mga DDS. Ibig niya sabihin, mambubudol talaga sila, aminado sila niyan. Loko talaga itong mga ito, mga kakampuit na ito, at saka itong mga bangag vloggers. So, ngayon, dahil nga po sa wala po silang matibay na mga tawag nito, may papakita na kagandahan ng kanilang ginagawa, no? Kundi pamumulitika lang po talaga, di ba? So ngayon, magkakasya na lang po sila dito sa pangiintriga. Kita nyo mga kababayan, pangiintriga po ang gusto nilang gawin dito. Ops, baga mo mapahaba po ang ating intro, Intro pa lang po yan, mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. At syempre, ang aking maligayang pagbabalik. Kumusta na kayo? Na-miss nyo ba ako mga kababayan? Pag-comment nyo naman dyan sa baba kung na-miss nyo po ako. Para naman magtuloy-tuloy pa po tayo ng ating talakayan. Sapagkat ako naman po ay hindi naman po ako na-miss ng iba sapagkat nandito po tayo sa programa ng Birada Agila. Diba mga kadides, mga ka-VMR? Ayan po, no? Andito po tayo sa Birada Agila. Ito po ang channel, bagong channel, batang-batang channel na Birada Agila na talaga namang kinagigilawan po
ng ating mga kababayang panoorin. Ayan po, no, i-type nyo na lang po sa YouTube ang Birada Aguila nang wala pong space. Diretso lang po, Birada Aguila. Masa-search nyo po yan kaagad sa mga hindi pa po alam kung nasaan po tayo mapapanood. Diyan po tayo naglagay mga kababayan nitong mga nakalipas na mga buwan, araw, nung hindi po tayo nakakapag-live sapagkat ito pong main channel natin ay ginurgur po ni YouTube ang atin pong monetization. Yun po ang masakit na katotohanan. Pero ganun pa man, no? Ngayon po ay natapos na ang suspension. So tayo po ay magbabalik muli mga kababayan. Kung namimiss niyo po ako, baka naman pwede nyo naman akong pakilike at pakishare ng videong ito. Siyempre, pakisubscribe na rin kung hindi nyo po mamasamain. Ano ho, mga kababayan, para matulungan niya po ako mga kababayan sa ating pong ipinaglalaban. At ang ating pong pinaglalaban, ang prinsipyo po ng Duterte Principles. Yun po, ang legacy po ng Duterte na kailangan man, kaya hindi po natin po pwedeng pabayaan na mapunta lang po sa wala. Tulungan niyo po kami mga kababayan. So isa pa pong tutulungan nyo, kaya po ang Birada Aguila Channel. Nandyan po kami, Bisdak Pilipinas, Badong Aratiles, Simbansang Loyal at syempre ang inyong abang lingkod VMR Channel. Diyan nyo po kami matatagpuan. Kanina lang po, mayroon po tayong mga tinalakay patungkol dyan. So, ito na po mga kababayan. Maraming salamat sa mga nakamiss at gusto rin po magpatuloy tayo sa ating ginagawang mga reaction video at pagtutulong na rin sa taong bayan para naman makakita naman po kayo ng iba't ibang mga reaksyon at opinyon na manggagaling po sa malayang paghahayag ng saloobin at damdamin na wala pong halong kimikal. It's organic. Don't panic, sabi nga ni Yorme Isko Moreno. Alright mga kababayan, punta na po tayo sa atin pong main topic at main reaksyonan ngayon. Marami po tayong nakahain po sa inyo, kaya panoorin niyo po ang aking inihanda sa inyo mga kababayan. Ano ho? Ito na po siya. Ito na po siya. Unahin po muna natin itong post mga ka-DDS, no? Ito pong post na to. Ito daw po Senator Marcolita ay sinasabi, ito pong post ng Daily Tribune mga ka-DDS, mga ka-VMR, nasa baba po yan, ano? Mayroon po yan sa baba na caption kasi hindi ko na screen na i-share ko lang dito yan sa atin sa screen. Pero ito po yung nakasulat po diyan sa baba nitong post po ito ng Daily Tribune, no? Yung Daily Tribune po mga kababayan, mga ka-DDS, ka-VMR, ano ho, ay mayroon silang post na ganito ang kanilang sinasabi. Na ito daw po ay sinabi ni Senator Marcolita, siguro doon sa isa sa mga programa ni Senator Marcolita, diyan siguro sa Saganang Mamamayan, ano ho. At mukhang iniintriga po siya dito. At ito nga po yung nag-post na yan, ano, nakikita ninyo ngayon. Pero ito po yung post ng Daily Tribune. Yan yung babasahin ko lang. Sabi po rito, hindi ako PDP laban eh. Adapted lang ako. Hindi ko alam kung bakit sinasabi nilang Duterte black ako. Naka-period po yun mga kababayan. Ito po. Ayan po yan. So, ngayon, ito pong nanggangalang ayan, basahin ko yan pong bagbasa niyan, Jesus Falsis, no? Hindi ko po siya kilala, no? Out of nowhere. Pero nang tiningnan ko po siya at bias sa info natin, isa daw po itong linyahan ng mga kakampuet. Alam niyo na po mga kababayan, pag sinabing linyahan po ng mga kakampuet, kakamputa, loyalistinga, loyalistanga. Ikaw, ang lakas-lakas talaga makahawa nitong dip dito eh. Ayan, no? So ito, yung ibang senador ang sinususpitsa kong traidor sa Senado. Pero yung pala, surprise, it's Marcolita. Wow! Ang sama ng tabas ng bunganga mo, ano ho? Ibig mo sabihin, traidor pa si Senator Marcolita? Wow! How dare you? Bakit kakampi mo ba si Marcolita? Para sabihin mo ng kaagad na traidor si Marcolita, sa'yo, sa inyo, traidor? Teka lang, sinabi ba ni Marcolita nakakampi niya kayo? Dito pa lang mga kababayan, sa una pa lang niyang sentence, sa sinabi niyang ito, na ang sinususpitsa niya raw na traidor sa Senado, yung pala ay surprise, it's Marcolita. Kita niyo mga kababayan, bangag lang no? Bangag lang ang datingan nito. Hindi alam ang pinagsasabi. Ibig mo sabihin ba, traidor si Marcolita sa inyo, at si Marcolita ay isang kakampi ninyo, ganun ba yon? Kaya traidor para sa'yo? O, bakit ka na traidor? O, tuloy natin tampong-tampo, if not galit na galit,
ang mga DDS sa statement na ito ni Marcolita because understandably, the DDS feel betrayed. Kami ba ang sinasabi mong tampong-tampo, galit na galit? Hoy, mahina lang ang comprehension mo. Yun ang dapat dyan. Alam mo kung bakit? Kasi on the first place, sinasabi na ni Senator Marcolita noon pa lang, bagamat pinasuportahan po siya, bagamat nakasama po siya sa PDP at ako mismo bilang isang vlogger ay kinampanya ko rin po yan si Senator Marcolita. Pero sa kauna-unahan pa lang ng sigwada ng eleksyon or ng halalan noon, campaign period, alam na namin ng mga DDS, no? Alam na namin ito na hindi kami tatanga-tanga. Hindi katulad kami ninyo. Sinabi na ni Senator Marcolita na hindi talaga siya PDP. At katunayan nga po, adapted lang po siya. So, kung malakas, kung maayos ang comprehension mo, Brad, no? Brad ka ba o sis? Nagtatanong lang wag mo namang masamain. Nagtatanong lang naman ako, Brad or sis. Kasi, di ba? Di ba may mga ano dyan may mga tao dyan na mahina talaga ang comprehension pagka tawagin mo ng parang nasasaktan sila di ba? Oh. Bahala na kayo mga kababayan kung anong ibig kong sabihin dyan, ha? Basta nagtatanong lang tayo kung Brad ba siya o sis. Doon pa lang nahihirapan na siya mismo sa sarili niya kung paano siya, no? Pero tuloy natin. Kaya pala todo bate and shake hands si Marcolita kay BBM nung SUNA. Plus, if you check the videos, may binulong si Marcolita kay BBM at tuwang-tuwa si BBM sa narinig niya. Baka, eto pa, talaga naman, no? Sinapantahan niya, ito daw si Marcolita ay, ang binulong ni BBM ay ito. Baka ang binulong ni Marcolita, Sir, Mr. President, niloko ko. Niloko ko lang mga DDS, sa'yo talaga ako. Ang galing mo! Ang galing ng katangahan mo! Oh no! Nabudol na naman ang mga DDS. Tuwan-tuwa si Gago. Hoy! Hindi kami ang nabudol. Kayo talaga dyan ang mga budol. Budolero talaga kayo. Pero mo ba naman, yung ginakampihan ninyo, paiyak-iyak na nga Siniga Xiao Niga Xiao. Oh, wala pa ako sinasabi ng pangalan Niga Xiao. Bakit ayaw niyo ibuto yung aking husband? Ang ganda-ganda ng kanyang plataforma. Diba? Pag ganun na yun sa social media, bakit ayaw niyo ibuto yung aking husband? Hindi ba kayo nabibilit doon? Biruin mo! Nakita ng beach, may dagat. Wow! Dagat! Hindi ba kabilib-bilib yun? Katangahan talaga ninyo, no? Ibang klase talaga kayo. Alam nyo, sa kakahimod ninyo ng puwet yan, kaya nagaging ganyan kayo. Okay? So, yan po ang aking matinding reaksyon dito. Hindi po yan totoo. Maniwala kayo sa hindi. Panoorin ninyo yung saganang mamamayan ni Senator Marcolita. Mayroon po siya si Senator Marcolita mga sinasabi dyan na minsan pag nakaharap niya si Senator si Mr. President, no, may binanggit pa nga siya yung isang abogado na disbarnator ng abogado. Oh, di ba? Mayroon siyang sinasabi na pag nakausap daw niya itong si PBBM, no, ayaw daw kausapin si abogado. Oh, hindi ko na papangalanan. Itatago na lang natin sa pangalan abogado. Ito, para may kulo pa kayo, pinanganak po siya ng dekada 80-80. O kaya 80-80. Siya po yun. Diba mga kababayan? So, ngayon, ito po ang kanilang ating pong pinaka-final ditong reaksyon kay Senator Marcolita. Alam nyo, sa totoo lang, tama naman si Senator Marcolita dyan. Bakit? Kasi dapat lang na maging unbiased po siya. Dahil Blue Ribbon Committee po ang kanyang panghahawakan. Kung umpisa pa lang magkakaroon na siya ng paningin sa kanya na bias siya, wala na pong magiging credibility si Senator Marcolita. Pero ganun pa man mga kababayan, observe lang po tayo mga DDS. As long as kahit ano pa pong partido mo, kung isa kang senador na gumagawa ng tama para sa taong bayan, para sa kapakanan ng ating mamamayan at para sa kapakanan ng ating bansa,
Kasi hudang ano pa ang kulay mo. Basta tama ang ginagawa mo. Dapat lang din natin, dapat lang din natin pasalamatan at dapat lang din natin purihin. Yun lang yun. Ganun lang kami kasimple ng mga DDS. Pero, kung hindi ka na nga gumagawa ng tama at mabuti para sa taong bayan, para sa bansa, tapos papanig ka pa kay Ngagba, aba, ibang usapan na yan. Well, hindi po tayo rito nagbabala dahil lagi naman po tayo magbibigay muna ng benefit of the doubt. Yun po yun mga kababayan. Huwag po tayong assuming. Marunong pa ba tayo? Bakit? Manghuhula na ba tayo? O kamag-anak ba tayo ni Madam Amore? Hindi naman, di ba? So, kung hindi ka naman manghuhula at hindi mo naman nahuhulaan pa at hindi mo naman nababasa ang galaw, isip ni Senator Marcolita, di, relax lang muna. Huwag ka munang assuming. Yun. Baka mamaya mapahiya ka na naman dyan. Dabayanan mo muna. Okay? So, ayan mga kababayan, tuloy na po tayo rito. Si Senator Marcolita, pakinggan na natin, diretso na natin kay Senator Marcolita, mga ka-DDS, mga ka-BMR, kung ano na ba talaga ang una niyang pananalita dito sa nagawang pag una nilang pagsasalita diyan sa Senado. Pakinggan mo natin si Senator Marcolita, mga ka-DDS. Ito, ayan. Ibig bang sabihin ito, may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that sa aking palagay, command responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong basbas ang namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Hindi ito mga kababayan, Dito pa lang, talagang maano na si Marcolita magsalita. Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan sigurong impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang isang parang briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago, atas ng panibagong katungkulan, nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama po Mr. kayo, President, Your Honor? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Nasaan na? At binanggit din po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y... Teka muna mga kababayan bago tayo magpatuloy Nai-excite ako mga ka-BMR, mga ka-DDS kasi ang dating dito ni Senator Marcolita parang interrogation po ang kanyang banat dito, So talagang napakaganda po nito. Nai-excite ako sa banda pa roon pagka ito na po si Senator Marcolita ay mayroon na pong isasalang na mga empleyado ng gobyerno at ganito pong klase ang pagsasalita at pagtatanong, bagamat mahinahon, pero mga ka-DDS, mga ka-BMR, ramdam ko, very intimidating. Hindi naman sigurong intimidating na parang masama, pero parang pakiramdam ko, may talaga, malaman at talagang pag nagsalita, mahinahon, pero malakas ang dating. Sige nga mga kababayan, i-comment nyo nga dyan sa baba kung sakasakaling pare-parehas tayo ng ating nararamdaman at reaction tungkol dito. Sa una pa lang nating pakarinig dito kay Senator Marcolita. Tuloy natin. Nagsususpecha at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Diyan sa mahiya naman kayo, di ba mga kababayan, nagpalakpakan pa yung mga utak at mga palaka. Nagpalakpakan pa. Tapos na nahiya yung mga yon. Anak ng tete. Ay nako. Siguro ito yung binulong ni Senator Marcolita. Mahal na Pangulo. Siguro sinabi ni Senator Marcolita, Mr. President, bukuin mo yun, ang kakapal ng mga mukha nitong mga congressmen. At itong mga kontraktor, sinabi mong mahiya naman kayo, instead na mahiya, natuwa pang mga ugok. At nagpalakpakan pa talaga. Anak ng tetek. Mga kababayan, siguro, tingnan nga natin kung malamang, comment nyo nga
kung maaaring ganun nga, pare-parehas ba tayo ng reaction? Sige, paki-comment nyo at mag-uusapan natin ha. Sige, tuloy natin to kay video ni Senator Marcolita. Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge na ito sa Isabela. Bukod pa dyan mga kababayan, yung mga opisyalis at mga kontraktor daw nitong mga dito sa bridge po ng Isabela, yung nag-collapse, no? Siyempre, paano man naman mapupunta yan sa kontraktor? Di ba manggagaling muna yan sa mga congressman? Ay, nako. Sige, magkakabukingan na tayo dito. Tuloy. Siguro po ang mas tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. Yan na lang sinasabi ko mga kababayan. Ayan na nga. Kayong nagbibida-bida kanina mga kababayan na sinasabi nga niya daw na may binulong daw si BBM at sasabihin na nabudol ko sila mga kababayan. Mahal na parang ulo, nabudol. Talaga ano? Bakit na kami talaga sa inyong mga loyalist nga? Bakit din sa inyong mga kakampret? Himod-pret, di ba? Ibang klase! Ay, nako. Tuloy! Ayun, tinan nyo, nagtatawanan sila, pati yung babae doon sa likod, Ay, nako. Tuloy natin. Kayo po nakakalam nun dahil kayo po Mati si Jingoy! Sabi pa nga ni Jingoy, kayo ang nakakalam nun. Kasi kayo ang galing dyan eh. Dati kayong congressman, di ba? Oo, kaya nga sukan-sukan ng Senator Marcolita dyan. Lumayas kasi ka, di ba? Nagsenator na kasi nga. Nasukan-sukan si Jingoy. Ay, naku. Kita nyo, ang tawa ang mukha ni Jingoy. Alam na alam, di ba? nanggaling sa House of Hindi po, Representatives. tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, Hindi Your po Honor. ako makakasagot niyan sapagkat hindi Bakit po naman po hindi kayo sapagkat makakasagot? hindi po ako Napakasimple lang nanggaling po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakaalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami, ako po sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang infrastructure? Seryoso, Senator Marcolita. Pero natatawa rito si Senator Jingo Estrada dahil alam na alam niya siguro sa isip-isip ni Senator Jingoy. Lalo nagpipigil lang ito siguro sa Senator Marcolita dahil seryoso lang magtatanong si Senator Marcolita pero sa totoo lang sa loob-loob siguro ni Senator Jingoy natatawa rin ito siguro. Yan ang reaksyon, ganon. So, malamang ito mga kababayan, yun yung binulong ni Senator Marcolita doon kay President Marcos. Mahal natin yun. Mahal na Pangulo. Kayo lang bang marunong magmahal sa Pangulo? No. Meron. Mahal namin yan. Mahal. Talagang galang na Pangulo. Kala nyo, kayo lang, ha? Huwag nyo naman sabihin, nabudol kami. Infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure. Malimit po nating nakikita, nakatabi po yung meron pong parang banner yung, anong tawag doon? Yung COA. Merong billboard po ang COA. Billboard. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, Correct.
yung, Minsan po, pangalan po ng politiko nandun. yung halaga ng proyekto. Buhay ko ba yan? Aya! Di ba yung mga pinag-iba ni Yorme dyan sa Manila ng mga ano, yung mga barangay hall, may mga pangalan, ha? 19 million! Malapit-lapit na yan. Come on! Come on! Punta kayo rito sa Blue Ribbon Committee. Dati ha, inagawan nyo pa si Senator Marcolita ng hupya. Dito kayo ngayon. Sa Blue Ribbon kayo. Senator Marcolita! Puntahan mo si Yorme. Di ba kaibigan mo rin naman si Yorme? Ay, nakalagot! Lagot! Nanalo si Yorme. At saka si Congressman Marcolita. Naalala niyo mga kababayan, nung bago mag-umpisa yung kampanya, di ba nagkita niya si Yorme at Senator Marcolita? Blessing on disguise! Blessing on disguise! Mayroon ng trabaho si Senator Marcolita, yung mga pagmumukha naka-display doon sa higit 19 million na pinag-iba ni Yorming barangay na halos isang din pa lang or kung gaano kalawak yung sidewalk, ganon din kalawak yung building. Tapos wala pa mga permit. Ano nakatayo yun? Blue Ribbon! Blue Ribbon! Blue Ribbon! Blue Ribbon! Malapit na! Malapit na! Sige, tuloy natin kung gusto Marcolita. Proyekto, yung description hanggang saan, di ba? Yung contractor kung sino yun. Pero nananatili lang na isang billboard. At hindi naman nagkakaroon ng updated report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ako po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President. Saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo pa rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. At lang Attorney Senator Marcolita ha, doon sa COA, balikan lang natin. Paano nga naman maakto yung COA? Sinapawan na po sila ng Congress, di ba? Sila nang nag-investigate eh. Kaya nga Senator Marcolita, di ba? Dapat mo rin na tingnan ito, mamaya itong COA na to. Kasi di ba naalala nyo? Sumasapaw na kayo rin mismo, Senator Marcolita, ng congressman pa kayo. At sinabi nyo rin mismo yan na dapat kayo maging COA na lang kayo mga congressman. Kasi nga, kayo na mismo ang nag-iimbestiga eh. Hindi na ninyo binibigay sa COA na ang COA may independent yan. May katungkulan sila na mag-imbestiga independent, hindi kayong congressman. Ang trabaho ninyo, tagapagbalangkas ng mga batas. Yun, mga kababayan, kaya na-excite ako. Marami-rami tayong aabangan dito kay Senator Marcolita, mga kababayan. Tuloy lang po natin tuloy natin. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito.
na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po nyo yung tatlo sa binanggit nyo sa Luzon po eh. Sa Makapid po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi nyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. Parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President, Your Honor. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat Ayan na mga kababayan! Palakpakan na natin yan! Palakpakan na natin! Nagpanukala na si Senator Jinggoy na sana daw po maimbestigahan yan at dito mismo sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita. Ayan na. Sabi nga ni Senator Marcolita ay inimbestigahan na yan. Pero reiterate dito ni Senator Jinggoy na dito na mismo sa bagong senador na si Senator Marcolita sa Blue Ribbon Committee. Kaya mga kababayan, dito makikita natin na napakaganda po ng mga statement na ni Senator Marcolita kanina. Yung una natin na reaksyon na sinasabi niya, hindi siya Duterte Black. Bakit? Kasi para po mawala sa isipin ng mga kalaban, mga detractors po ni Senator Marcolita. Alam nyo kasi mga kababayan, marami pong mga nakatutok dyan. Gusto lang pong mamuna kay Senator Marcolita. At kahit alam po man naman natin na tamang ginagawa ni Senator Marcolita, ang gagawin po nitong mga detractors, lalo na mga detractors ng mga Duterte, ay kukulayan po nila lahat ng sasabihin ni Senator Marcolita. Kaya mas maigi na po yung nagpauna na po si Senator Marcolita ng mga pronouncement na ganito, nang sa ganon, once na mayroon po siya dyan gawing investigasyon, ay magiging unbiased, hindi po bias sa paningin ng lahat. Gets nyo? O, kung hindi mo pa-gets yan, bahala ka na sa buhay mo. Ikaw nang may kasalanan dun. Okay, tuloy natin. ang involved dito ay mga opisyales ng ating gobyerno. Lalong-lalo po sa, of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Kung kumari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Maluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio P. po ay dating ASEC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Naku po, mga kababayan, instead na tanggalin, na-promote talaga nitong administration na ito. Hanyari! Agoy. Mukhang napakarami po talaga ang dapat ditong trabahuin ni Senator Marcolita. Ay, exciting ito mga kababayan. Tuloy natin. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. Tatlong gastusan, hindi lang dalawa. Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Ayan. Yan, ito.
Kayong mga kongresista ngayon dyan, kayong mga tambaluslos na masyado kayong doon sa 125 million ni VP Inday na confidential fund, yung katawagan pa nga lang, confidential fund eh. Mga hindi na kayo marunong mag-google eh. Hindi nyo na alam, siguro, kung saan kayo nag-aral, sa totoo lang talaga. Kasi kahit balibalik rin natin, i-google natin kung saan natin hanapin, ang ibig sabihin ng confidential, secret talaga. O intended to be secret. Di ba naman, paano mo naging secret kung gusto nyo malaman? Talagang nagpapakita lang na sobra kayong sandama. Alam nyo, nagpasabog ng katangahan. Sinalo nyo. Oh, bakit? Ay, kasi, sige nga i-google nyo. Ano ba ibig sabihin ng confidential? Oh, kahit naman sino mag-google. Confidential. Secret yan. Ang kahulugan. Ano bang confidential na ibinubulgar? Ingot pala kayo. O ito, hindi ito confidential, oh. Mas malaki pang halaga nito. Bakit wala man lang isa sa inyo dyan? Nag-file dito ng reklamo laban doon sa mga kontraktor nito. Bakit? Kasi ba, yung mga kontraktor nito, mga engineer nito, kayo rin? Mga tauhan nyo rin? Nagtatanong lang, ha? Kayo rin ang mga kontraktor? Nagtatanong lang, ha? Tanong lang naman tayo rito. Hindi naman po tayo nagbibintang. Kasi nga, di ba, kung accountability lang din ang pag-uusapan, iyak ng iyak kayo dyan sa confidential ni Vice President Inday Sara na hindi nyo nga dapat intended malaman. Ngunit gusto nyong alamin ang sekreto. Nagteteng talaga naman. Biruin mo yun, may secret ka, halimbawa na lang, may secret kayo na magjowa kayo. Yung mag-secret ninyong magjowa kayo, intended lang sa inyong dalawa na yan. Papayag ka ba? Malaman pa, nang nanliligaw lang ng jowa mo, yung secret ninyong dalawa, papayag ka? Anak na titing. Nanliligaw lang? Gusto pang secret ng magjowa na? Papayag ka? Ganon gusto mo? O, kung gusto nyo ganon mangyari, bakit hindi nyo imbestigahan ito? Bakit wala man lang isa sa inyo? Kailangan natin mayroong accountability rito. Net nyo! Anong accountability dyan? Nasaan? Sino naghahanap ng accountability? Imposible naman, career retrofitting lang. Ayon nga kay Senator Jingo Estrada, 3 beses na ito na retrofitting. O kung halimbawa 400 million times 3, ilang billion? Ang dami na pong pera. Versus dito kay BP Inday, 125 million lang, nag-iiyak kayo. Sekreto pa dapat, hindi nyo dapat malaman. Samantalang ito, bulgaran, dapat malaman, alam na ito ninyo, dapat alam ng taong bayan. Wala kayong pake. Bakit? Kasi nga, si Inday kasi ang tinik sa inyong lalamunan o tinik sa tambalos-los. Tinik sa pangarap ni Tambaluslos sa maging presidente. Yun naman talaga, di ba? O, comment nyo kung tama, kung hindi, kung mali ako. O, sige, comment nyo lang dyan. Pag-uusapan natin sa comment section. Babagsak po talaga yung Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. Correct. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak ang pa tulay. rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming Thank you, salamat Your po. Majority Leader. Thank you, Mr. Ayan mga kababayan ha. Kitang-kita na po natin kung ano po ang nangyayari dito. 3 beses pong nasampal. Ha? Kung ating pamalaan, ang sakit ng sampal na ito, 400 million bawat isa. Siguro magpapasampal din ako. 1 million sa sampal, pwede na. Kayo yung mga viewers ko. Gusto niyo bang masampal din kayo? 400 million ang halaga. 3 beses kang masyasampal. Bilyonaryo ko na. Ibang klase talaga itong pamalaan ni Dayonyar. Dayonyar! Sana all talaga. Piruin mo yan. Isang sampal, 400 million. Ibang klase. Ay, naku. Ayan. Yan, nagpatikim na po si Senator Marcolita, mga kababayan. Oh, sino pa? Ay, ito na, punta na tayo kay Senator. Pwede rin. Malay natin, di ba? So, who knows? Karapat-dapat ng mga ginagawa. Katulad nito ni Senator Marcolita. Dating congressman, ngayon senador na. Dahil pinagkatiwaan ng taong bayan. At isa na tayo dyan, kinampanya pa natin. Hindi naman po natin pinapautang kay Senator Marcolita. Kasi nga po, tayo rito,
gumagampan po tayo rito bilang mga organic at bilang mga volunteer lang po ng mga kandidato na pinaniniwalaan po natin na makakatulong po sa ating bansa. Kung itong mga bangag ng mga kandidato, kahit bayaran pa nila ako ng 1 milyon, kahit bayaran pa nila ako ng house and lot at sasakyan, sa inyo na lang yan. Hindi mababayaran ang aking prinsipyo. Itaga nyo pa sa bato. Di ba? Bakit pala ako natawa doon? Dapat ito eh. Hindi. Tuloy natin mga kababayan. Si Congressman Ongab naman po tayo. Punta natin guys, Congressman Ongab kung ano ang kanya sinabi. Ito, matindi ito kasi biro mo, ramdam niya yung kahihiyan na nangyari dito, di ba? Yung pasabog nila noon. Wala pa po yan mga kababayan. Tandaan po ninyo ha. 2025 pa po tayo ngayon at ang kanya rito ikinahihiya itong most corrupt budget ng 2025. At ayon nga kay Attorney Rodriguez noon, Vic Rodriguez, ay on the month of January pa lang, 63% or 65 something percent na ang naubos na po ang budget. Biruin nyo yun. Umpisa pa lang po ng buwan ng isang taon, ng taon ng 2025, ubos na halos ang budget ng 2025 na kini-question pa ang mga vice cam na yon, mga kababayan. Natatandaan nyo siguro yun, ano ho? At ito na nga ngayon. Kaya madrama na po, mabigat na po, masakit na po sa kalooban ni Congressman Ongab ang nangyari pong ito. Kaya madamdamin po ang kayang speech. Ito po, panoorin natin ang speech ni Congressman Ongab dito mga kababayan. No? Ano talaga siya, ng kanyang kamay dito sa speech na to. Panoorin po natin. Chairman of the House Committee on Appropriations, it hurts me when I heard these highly repeated comments branding the 2025 national budget as the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. Ayan ha mga kababayan, hindi pa ako may sabi niyan. Si Congressman, senator ako ng senator ha. Baka maging senador nga ito balang araw, ano mga kababayan? Comment nyo nga kung pwede ba itong si Congressman Ongab maging senador balang araw sa ganitong kanyang ginawa po, ano, na talaga naman pagtatanggol sa budget ng bayan. Karapat-dapat ba siya maging senador? Comment nyo nga mga kababayan. Well, malayo pa naman ang eleksyon, ano, marami pang maaaring mangyari. Pero ako ay didikit na ako mga kababayan, ngayon pa lang, no? Organiko po akong voluntaryo magsusuporta dito kung sakasakaling tumakbo po ito ng mas mataas na posisyon. Dahil dito po pinaglalaban po niya, no? Biruin mo, mayroon tayong the most corrupt budget itong 2025. Nangyari po yan, ha? Sa panahon na ito. At yan po ang kanilang tinutulan. Kasama na po dyan si Tatay Digong. Kaya nga si Tatay Digong, ayun, ang ginawa nila, kinidnap na lang po nila mga kababayan eh. Di ba? Kinidnap na lang po nila, pala na lang po sa dahig. Ba, hindi namin kaya eh. Bakit matanda na, biruin mo yon, wala nang kapangyarihan, matanda na, pero iba pa rin pag nagsalita, talagang hindi natin kinakaya. No? Kaya padala na lang natin to sa dahig. Di ba? Ganoon naman kasimple sila eh. I urge my colleagues, let us not allow short-term expediency or political calculations to compromise the hard-won health rights of our people. Let us remember that the world looked upon us when this chamber passed the sin tax law in 2012. It helped the country garner the first ever investment grade credit rating from international credit rating agencies. Humility aside, I was the main author of the sin tax law of 2012 or Republic Act 10351. For the sake of every Filipino in need. Ang ganda mga kababayan ha, kasi itong sin tax law, kung hindi ako nagkakamali, tungkol po ito sa mga bisyo, no? Alak, sigarilyo, kaya nga tinawag itong sin tax law eh, kasalanang bata. Kasalanang buwis. Pero ang ano kasi nito mga kababayan, itong sin tax law, no, para po mataasan ang tax, ang buwis nito pong mga bisyodor. Ito pong malakas manigarilyo at malakas po uminom ng laklak ng alak. Yun po yan ang batas na yan. So siya pala rito ang main author, no? Napakaganda pala nito ng record ni
Congressman Ungab, ano ho, mga kababayan, so sa tingin ko talaga, karapat-dapat ito, mas mataas na posisyon, katulad ni Senator Marcolita. What do you think, mga kadides? Comment nyo, comment nyo sa baba para makita rin po natin ang inyong mga opinion. Uli natin, si Kong Ungab. For our duty to the Constitution, for the future of our children and our children's children, I respectfully appeal. Let us act now to correct this injustice. Today we face a test whether we uphold these laws in the spirit in which they were crafted and the welfare of the Filipino nation. Let us never forget the power of the force is not ours to wield, but ours to safeguard for the people we serve. Let us wield not just authority, but compassion and justice, for that is the true spirit of public service. Thank you, and may God bless our deliberations and our nation. Daghan salamat. Mr. Speaker, if there's anybody in the hall who wants to ask question, I'm willing to reply for an interpellation. Thank you, Mr. Speaker. Yan, willing daw po siya. Mr. Speaker, Oh, I move to refer the speech of the Honorable Representative Ungab to the Committee on Rules for appropriate action. There's a motion to refer the speech of the Honorable Ungab to the Committee on Rules. Is there an objection? There hears none. Said the motion is approved. Mr. Speaker, there being no other member who wishes to avail of the privilege hour, I move to close the privilege hour. mga kababayan, wala na pong nagano. Willing po si Senator, Senator talaga ang nasasabi ko na, no? Si Congressman Ungab para sa interpellation, pero wala po, no? Wala pong nakipagdebate sa kanya rito sa sinasabi niya. Bagkos, no? Isinumitin na po ang kanyang kanyang suggestion, yung kanyang mga appeals dito patungkol nga po dito na dapat baguhin. Wag na pong magpatuloy ito. Most corrupt budget in the history of the Philippines. Ito pong 2025 by scam. Grabe, ano ho? Yan po, mga kababayan, ang atin pong nakita rito sa nangyayari sa ating bansa. Very promising po itong dalawang mga politiko. Una, si Senator Marcolita, at ikalawa itong si Congressman Sid Ungab. Ang tindi po ng kanilang mga binitawan ngayon, ang unang hataw, unang sigwada pa lang po ng kanilang mga pananalita ay alam na po natin kung mayroon po bang magandang patutunguhan ang ating bansa sa mga ganitong klaseng mga leader. Kung sakasakali man, mga kababayan, magtuloy-tuloy po sila sa kanilang mga prinsipyong ito. Ako po, sana tayo po sama-sama natin, sama-sama po natin ipanalangin ang ating mga mabubuti at mga tamang mag-isip na mga leader. Kasi po, marami po tayo mga leader ngayon dyan na dahil nga po sa hindi na po natutulog, mukhang hindi na... Hindi, natawa lang ako sa hindi natutulog na. Marami kasi sabi, di ba? Hindi na raw sa sobrang sipag, hindi na raw po sila natutulog. Paano yan makakapag-isip? O, subukan mo nga. 2 araw, hindi ka matulog. Aywan ko lang kung tama pa ba ang sasabihin mo. Magkakamindang-windang ka talaga. Kaya, mga kababayan, sana magkaroon pa po tayo ng mga ganitong klaseng mga leader. Katulad ni Congressman Sid Ungab at nito nga pong Senator Marcolita. At ngayon po, nauna na po si Senator Marcolita na pinapaturinggan na po ng intriga. Ng mga kakampwet. Kasi nga po, assuming na po sila. Biruin mo, di ba, mga kababayan, ang sinasabi na ng isang kakampwet, ang sinasabi niya na yun daw, ganito, ganun. May sinabi daw si Senator Marcolita kay PBBM na nabudol daw ang mga DDS muli. O ba? Huwag kami kayo na lang. Alam po namin, kami pong mga DDS supporters ay matalas po kami dyan. No, matalas po kami dyan. Ramdam, amoy na amoy po namin yan. Kung ang mga LGBT, wala pa akong sinasabi masama, kung ang mga LGBT, no, kasi may bus po ako dati sa pinagtatrabaho kong restaurant, naamoy niya pagkamalansa.
Hindi, totoo naman. Sige nga, sino rito ang mga viewers kong LGBT? Hindi ko po kayo minamalita, hindi ko po hinahamak. Wala pa akong sinasabing masama sa inyo. Pero totoo ba, ang sinabi ng dati kong manager doon sa restaurant pinagtatrabahoan ko noon, na amoy na amoy daw niya pag malansa. Diba? Hoy! Malansa ka rin! Hindi ikaw bahala ka dyan. Ang sinasabi ko rito, kaming mga dides, alam namin kung malansa ka. Sige mga kababayan, kung bago pa bumantot ang ating video, tigilan na natin to. Kung nag-enjoy po kayo rito sa ating reaction, opinion, komentaryo, makikisuyo muli mga kababayan ang pagbabalik ni VMR Channel. Paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa ating video or sa ating channel. At syempre mga kababayan, dito nga sa ating tahanan ng nagla-live po tayo rito lagi sa Birada Aguila. Ayan po mga kababayan, kanina lang ang live namin 5 hours ago ay 9,400 na po ang views, no? Ang bilis po nito mga kababayan. At ito po ang ating channel ay batang-bata pa po ito, no? 6,600 plus pa lang po ang subscribers. Ngunit ito naman po mga kababayan, ang mga videos ngayon, ang most popular video nito, ayan na po, no? 8,600 na po 4 days ago. Pili-pili na lang po kayo mga kababayan kasi bukod doon sa live nito po, itong live na to, no? Ito po ang mga live namin, dito po nag-umpisa sa 6 days ago, 5,400 at sumunod naman 4,600 at sumunod 11,000 at 12,000 at ito lang nga po ngayon ay 9,400. Bukod po dito sa mga live na ito mga kababayan, mga kadides, ay nandun din po kami, nag-upload din po ng maiigsi na mga clips or short video para po doon sa mga particular mismo na ginawan po namin ng reaksyon at opinion. Kami po yan, ito po kaming apat, opinion mo. Kami yan, opinion mo. Ayan po yan, mga kababayan. Pabor ka ba na dapat unahin ng gobyerno ang solusyon sa kahirapan? Yan, comment din po kayo mga kababayan, mga kadidesa. So kung ano yung pabor ka ba dyan or hindi. At ito naman daw pong Philcon sa Binaticos, FRRD case, binaliwala. Mga kababayan, panoorin po ninyo ito. Matutuwa po kayo rito sa reaction natin dito. Isa po ako sa nag-react dito. Lahat naman po kami rito mga kababayan ng mga host. Pinangungunahan po namin yan. 4 po kami. Bisdak Pilipinas, Badong Aratiles, Pambansang Loyal at syempre VMR Channel. Andito rin po ang aming mga link sa baba nito sa comment section. Ayan po, no? Ayan, Badong Aratiles, Bisdak Pilipinas, VMR Channel at Pambansang Loyal. Ito po, nandito po kami sa description nito po mga kababayan. So, pili-pili na lang po kayo rito sa mga issue, sa mga short clips, ayan kung ano po ang nakikita ninyo na gusto ninyong panoorin muli. Pwede po yan mga kababayan. Pero pag napanood nyo na po, isang beses lang, okay na po yun. Huwag nyo na pong ulit-ulitin ang panonood para hindi po tayo ma-illegal traffic. Sa YouTube kasi may mga bagong batas or noon pa man ang mga batas na bawal po ang magpaulit-ulit ng panonood sa mga video. Ang gandang lalaki ko rito sa opinion mo, mga kababayan Ayos Ayan gandang lalaki ko rito sa thumbnails na yan Ayos! Pwede. Salamat Birada Aguila at sa team po ng Birada Aguila. Thank you sa ating mga engineer dyan, sa mga nasa likod po ng Birada Aguila. Maraming salamat po sa pag po ninyo, walang sawa po ninyong pag-alalay sa amin, sa aming mga pag-host dito nga po sa Birada Aguila. At sana po, nagpapasalamat din po ako. Kukunin ko na po ito muna bago tayo magtapos mga kadides, mga ka-BMR Nagpapasalamat po ako sa lahat na sinuportahan niyo po kami rito at sa aking mga viewers, mga followers na nagpa-follow din po dito sa Birada Aguila. Thank you po sa inyo mga kababayan. Hayaan niyo po, tuloy-tuloy pa po na tayo at gagawin po natin ito sa ngalan po ng mabuting prinsipyo. Ang prinsipyong kailanman ay hindi bayaran at hindi mababayaran ng salapi. Sapagkat kami po rito ay voluntaryo po kami, maglilingkod, magsisilbi para sa bayan, nang sa ganun po, hindi po mabahiran ng anumang pong biases ang amin pong paglilingkod. Ngayon, magiging bias lang po kami sa Duterte Principles. Bakit? Kasi dito po kami
natuto at dito po kami dito po namin nalaman at namulat po ang aming mata na mayroon palang ganitong klaseng politiko na po pwede palang baguhin ang sistema para mapabuti po ang ating bansa. Iyan po ay si Tatay Digong. Maraming salamat. Muli ito si BMR Channel at pansamantala na po tayo magpapaalam. Ngunit kung lulobin ng Panginoon, tayo po ay magkita-kita sa susunod na naman po ng masaya at makabuluhang reaction, komentaryo, opinion. This is BMR Channel. Pansamantala magpapaalam. As always mga kababayan, Pilipinas, God first po tayo. Bye-bye!